So yung mga sir, for today's video, may gagawin na naman tayong Kia Rio na 2014 automatic transmission. So disusi naman siya. Bali ang concern ng may-ari nito mga sir is habang tumatakbo daw siya, bigla na lang daw nagkakaroon ng check engine. Ayan, umiilaw yung check engine. Tapos nung inapakan daw nila yung gas habang naka-drive sila, bigla na lang daw sumisipa. Tapos yung parang nangihingalo yung makina, gumaganon yung makina. Tapos ngayon naman pagka inapakan natin yung gas, ayan, nakabaon na siya. Pero yung RPM is hanggang 3,000 RPM lang. Ayun, hanggang 3,000 RPM, ayun oh. Nangihingalo siya. Tinik natin kasi dalawa yung pwedeng magkukos ng low power, pwedeng sa transmission, pwede rin sa engine. So ngayon mga sir, na confine natin na wala sa transmission ang problema kasi nung tulad niyan nagka-check engine, wala na siyang power. So nung derive natin mga sir, okay naman yung hindi naman siya stock third gear kasi pagka minanwal natin, ayan, try manual. Wala naman siyang kaldag. Ayan, drive, manual. Nakawa naman yung indicator niya dito. Ayan, 2, 1. So ayan. Ang problema nga lang is sa engine ang problema. So ngayon mga sir, nung in-scan natin, ito yung mga lumabas niya. Ayan. Throttle actuator, control motor current, range performance. So nung unang scan natin to, is ang daming code na lumabas. Ayan, nasa 6 siya ngayon. Ayan, throttle actuator, puro throttle actuator lahat. Niya yung problema, yung wala na siyang power, wala nang hatak. Lalo na pagka naka-drive ka, pagka pinatakbo mo siya, wala, hindi umaangat yung RPM, nasa 1.5, 2,000 RPM lang. Ang bagal ng ano niya, usad. So, lalo na pagka naka-aircon, talagang wala siyang power. Ayan, aircon natin. Ayan o. Yan, nakabaon na yun. Ayan, 2.5 RPM lang. Yun o, tapos nangihingalo yung makina. Alright, so doon tayo sa labas. Ayan o, nasa 1.2 yung RPM, ang taas ng RPM nya. RPM mo. Bitaw. Sabay bitaw. Ayun o. Gumaganon tapos sabay nginig. Alright. Yun, troubleshoot muna. Na-scan naman natin. So nakita na natin yung full code. So kanina 12 ito pero paulit-ulit na lang. Yung iba lumalabas fuel tooling, tapos ang dami yung temperature ECT, yung ECT circuit malfunction ang nakalagay. So yun, troubleshoot muna natin. Tingnan natin kung ano yung makikita natin problema dito. Alright. So yun mga sir. So dito tayo sa sa throttle body niya. Nung pinatay namin siya, tapos in-start uli. So nag-okay siya. So nung in-aircon siya, tapos katagalan niya, gumagalaw lang sa kusa yung throttle body. Ayan. Bago siya mag low power, yung butterfly niya gumaganon-ganon. Parang gumagalaw-galaw siya, tapos nung natapos na yung galaw-galaw niya, tapos nung inapakan na, wala na siyang power. Hanggang 3,000 to 2.5 RPM na lang. So yan, sige, apak. Ayan, nakapak na. Sagad. Bitaw. Yun o. Inapakan na yung gas pedal, so hindi siya gumalaw. Wala talagang galaw tong throttle body. So ngayon, off mo yung aircon. Sige, patay susi. Ayan, on lang. Naka-on na. Sige, apak. Apak. Naka-on na susi. Patay mo muna uli. Sige, on. Sige, apak. Apak na. Ayun, hindi. Ha? Ayun, hindi siya gumalaw, pero kanina gumagalaw siya kanina. Ha? Ano nagbiblink-blink? Ayun nga, nagbiblink-blink yung check engine, oh. Kanina wala yan. Wala. Sige, patay mga susi. On. Yun na. Yun na, nagloko na yung check engine. Tapos inapakan mo sagad. Walang Teka. Sige, uli. Ayun, hindi na gumalaw. Sige, start mo nga uli. Patay mo na susi. Yung mga sir, in-scan natin uli. So ngayon, nag-stable na naman yung niya, yung check engine. So nakita nyo kanina, nagbi-blink-blink yung check engine nya. So ngayon, scan natin uli. Nagbi-blink-blink. Kapag nagbi-blink-blink yung check engine, pagka in-start dito, hindi magi-start. Clicking sound lang ang maririnig mo. Nung nag-okay yung check engine, nung nag-stable siya, so nung in-start, one click start lang, wala siyang problema. Ayan, nagulat naman ako, bigla siyang
nagbi-blink-blink na lang yung check engine light niya. So ito yung code na na-scan. Dumami. Ayun, throttle actuator kanina bali 4 lang to. Ngayon naging 6. Ngayon naging 8 na. Pero sim ano lang, sim code, sim lang din yung lumabas. So ngayon try natin tong burahin. Clear natin to, total may record naman. Ayan, pagka ibinura siya, tapos subukan natin dun paapak-apakan. Ayan, 4 na lang. DTC number of DTC 4. Sige, on. Sige, nakaapak ka na. Ayun oh. Bitaw. Apak. Bitaw. Apak. So yun, gumalaw siya. Nung nireset, tapos inop yung susi, pag on uli, so gumalaw yung throttle body niya. So kanina hindi siya gumagalaw. So yun, try natin. Tanggalin natin yung throttle body. So yung mga sir, ayan, nalinis na yung throttle body. Naisalpak na rin namin. Yan, hindi ko inapakan pero yung throttle body niya parang gumagalaw-galaw tapos nataas. Ayun, bumalik na yung check engine. So yung mga sir, ito yung ginawa nating Kia Rio. So ayan, Kia Rio RB. So yun mga sir, iti-test drive na lang. So na-isolve na namin yung problema ng Kia Rio na nagkukos ng low power tapos check engine. Tapos yun, mamaya i-explain ko, test drive muna. Tapos bago natin i-explain kung ano yung mga ginagawa natin. Alright, so test drive muna. Na-test drive na namin. So umabot kami ng Kawit. So pagdating namin sa Kawit mga sir, sobrang traffic hanggang sa nakauwi. So all goods na. Hindi na bumalik yung check engine, tapos hindi na siya yung pagka lumabas kasi yung check engine hanggang 3,000 na lang yung RPM. Tapos minsan hanggang 2,500. Pagka nagkakambyo ka, 1,500 na lang yung RPM. Kumbaga wala na talaga siyang hatak. So yun mga sir, nag-troubleshoot tayo, nilinis natin yung throttle body. Tapos nung nalinis natin yung throttle body, binuksan natin yung motor. So nilinis rin natin yung motor. Tapos ang ginawa natin mga sir, continuity. Galing sa throttle body papuntang ECU, tapos ECU papuntang fuse. So lahat chinik na namin. ECU papuntang throttle body. So kinuha na natin ng continuity test, kinuha na natin ng voltage reference. So ayun, hanggang sa umabot tayo sa ECU ang problema. So yun yung mga ginawa natin mga sir. Tapos pagkatapos siguro pangalawang bisis na repair yung ECU. Una na repair ko, tapos pangalawang repair dun siya nadadali na. Alright, so nagpapatulong tayo kay Automatic Works. Ngayon yung mga sir, kanina pa ito natin pinapa-start. So ngayon, ipapakita natin mga sir. Ayan, on natin. On, tapos on, isara mo na nga. So yan, try natin. On, kompleto, check engine. So complete, kasi pagka on mo dati, ito kumukurap-kurap, nagpa-flashing siya. Alright, so ngayon start natin. Ayun, one click. Okay, so try nating i-rev. Yun o, 5,000 RPM. So hindi lang natin isasagad. So basta dati is hanggang 3,000 lang pagka lumabas yung check engine. Okay, so solve na to siguro. So na-fix naman namin doon lahat na. So troubleshoot, low power, check sa mga fuse, relay, wiring, tapos ECU pang last. Alright, so ito.